guys, bigla na lang umulan. Ayan. Bigla na lang umulan ang weather. Pabago-bago talaga ang weather. Whether you like it or not. May mga bagay na hindi ka inaasahan. Ayan, at ang ulan nga yan. Ulan pa more. Bigay na sobrang init kasi ng mga nakaraan. Ayan, kaya ulan-ulan pa more. Ang aga-aga. Ang aga-aga, lamig! Kaya, hindi maiwasang magkasakit guys ng tao. Alam niyo ba kung bakit? Kasi nga, ilang araw sobrang init. Siyempre, pawis, init, di ba? Tapos yung klima ng ano, tapos biglang pagdating naman sa umaga, ayan. Actually, hindi ko siya na-picturean guys. Akala ko siya mga fog lang, fog. Wow, social fog. Akala ko nga nasa Tagaytay ako o kaya Baguio. Akalain mo sa SMB may fog. Usually nakikita ko lang yan sa mga Baguio, ganyan. Akala ko kasi minsan, pag sobrang maraming hamog o fog na tinatawag, mainit. Pero itinuloy siyang ulan kasi kahapon, ganyan din siya, malulam na parang akala mo ano. Tapos biglang uminit. Tingnan nyo na lang guys yung sounds nung ano, nung sounds nung ulan. Maririnig nyo ba guys? Raining is the way. So, hindi makakalaro si Kambal sa ano. Sad to say lang guys, ang hirap din talaga. Kung kwento ko lang habang umuulan, habang nagkakape din ako, habang nakatanaw ko din sa mga bulaklak na yan. Kung way back ng September ata na hulog si Kambal sa double deck, kung may mga nakakaalala din sa vlog ko na ian ko yon. Tapos 'di ba naoperahan siya ng naoperahan siya ng next nung kinabukasan na buwan, parang ganon. Tapos paggabi, kahapon, pero usually ginagawa naman niya makipaglaro sa mga ano, sa mga bata dahil sinasanay nga namin siyang ma-develop lalo yung communication niya sa ibang bata at magkaroon siya ng ano din sa mga community awards sa mga laro sa labas kasi dati talagang cellphone talaga siya kahit ayain siyang maglaro hindi talaga siya lumalabas guys talagang nakapokus lang siya sa loob ng bahay sa kwarto laging doon lang siya. So, nung nagkaroon nga siya ng pagkakataon na nag-interest na siyang sa labas dahil ipinasok nga namin dahil siya sa learning center para yung skills nga niya o kaya yung communication niya sa ibang bata ma-develop. So, yun na nga, balik ako pabalik-balik lang. No? Di, so, fast forward, na-develop na siya doon, nakikipaglaro na siya, nangingipit bahay na siya, ganun-ganon. Ang problema lang sa kanya, lagi siya nadadapa. Ngayon kahapon, sa hindi inaasahang pagkakataon, pero sabi ko sana nga hindi naman malala talaga. Kahapon natisod siya, medyo nasa ata yung bagsak ng braso niya at saka sa maang palad guys. Ang naitukod pa niya kung alin yung naoperahan. Kaya nakakalungkot lang kasi yung left side niya na arms na yung naoperahan, yun pa yung naitukod daw kahapon nung natisod. Yung natisod yung parang may bagay o paa o ng kalaro o ng ibang bagay na nakaharang na naging sanhi ng pagkakadapa niya. Kaya tapos ng pagkakadapa doon niya kahapon, naitukod yung braso. Sad to say nga po, ang naitukod niya yung kung alin yung naoperahan. Kaya nga alalang-alala ko kasi idinadaing niya talaga yung left side na yon. So, sabi ko, Sus ko, baka na-deform o na ano naman yung buto kasi ilang buwan pa lang siyang na-opera. Kung September o October siya na-opera, ilang buwan pa lang. Kaya sabi ko nga maliban na hinayaan ko siya na makipaglaro sa mga ibang bata. Kasi guys, hindi ko naman siya mababantayan ng makikipaglaro sa ibang bata o nasa ibang ano, susundan ko siya o nakabantay ako. Parang ang hirap din naman, 'di ba? Kaya nga sabi ko nga sa asawa ko, paano kaya 'to? Sabi ko, pa-x-ray kaya natin o ano. Kasi pag tinanong mo siya na, Carl, anong masakit sa'yo? Nagre-response naman siya na tinuturo niya yung braso niya. Pero guys, naigagalaw naman niya na iaano niya. Pero siguro may part na kumikirot o masakit. Baka nga lang kako dahil sa nabugbog lang yung kamay niya. Kaya alalang-alala na naman kami mula kagabi hanggang ngayong umaga, inaano namin siya kung may namaga ba, nilagnat ba siya. Kasi if ever na lagnatin siya, maaari talagang nagka-problema yung na-opera sa kanya. Pero sa awa ng Diyos, hindi naman siya nilagnat. Kaya sabi ko nga sa asawa ko, sakto naman din umuwi yung asawa ko. Ayan yung motor niya, oh.
Ayun yung motor niya, umuwi siya kagabi. Kasi sabi niya, ano ba yan, saktong pag-uwi ko. Ayun, balak pa naman niya sana nga ilabas nga sila kambal kasi nga, nagre-request yung isang kambal na i-Jollibee sila. So, syempre pag bata, 'di ba? Pag magulang ka, paminsan-minsan, sabi ko nga sa susunod na lang kasi malapit naman na rin graduation nila, isahan na lang. Eh mukhang hindi din naman makakalabas kasi nga tingnan niyo umuulan, no. Eh ang hirap umano kapag umuulan. Yan, balik ako dun sa isa topic. Kaya ayun, nandun siya sa taas, nakaano na naman siya doon yung si baby kambal na boy, nandun siya ulit. Kaya ang hopefully sana nga po eh hindi hindi masyadong naano yung braso niya. Kasi tuwing madadapa talaga siya guys, ang naitutukod palagi niya yung kaliwa. Nung palaging yun. Kaya na, hindi ko alam kung may nakwentuhan nga ako sa GC, di ba si Sweng, nakwentuhan kita. At saka sino pa ba yun, si Sponyang ata na pinakita ko yung ano, yung nadapa, masyadong iyak niya. Kaya hindi pwedeng hindi siya sabihin na baby hen. Kasi talagang buhat nung na-opera siya, talagang na-baby talaga, nahayaang ma-stress o umiyak kasi nga yung pinagdaanan niyang stress about sa operation, about sa pagpunta namin lagi sa mga ospital, every time punta namin x-ray, talagang sobrang trauma yun sa kanya. Kaya talagang pressure din na paano namin siya i-handle, alagaan. Kasi ang bata ang hirap, lalo na sa kanya, sa stage ni Carl, na hindi ako nahihiyan sabihin na talagang wala naman siyang ASD guys. Honestly, wala talaga kasi pinaano naman namin siya. Maaari daw kasi talagang late speech siya at saka nga kasi naging epekto nga rin ng cellphone na ano. Pero pag kinausap niyo siya guys at English ang term ng the way ng pag-uusap nyo, nagre-respond siya guys. Nagre-respond siya, yung iba naiintindihan namin na yun ang ibig niya sabihin, pero may times na yung binabalik niya sa aming response na hindi namin naiintindihan. Kasi nga, siguro yung dala nga rin ng pag-cellphone. Yun lang ang na-share ko bilang isang nanay na iyan, pinasok ang isang content creator o mini vlogger dito sa YouTube dahil gusto nating kumita. Ang hirap din talagang pagsabayin ng pag-YouTube at saka ng mag-alaga sa bahay, full-time nanay. Nandun lahat yung parang gusto mong makatulong kay Mister sa mga budget, sa pagbayad ng bills, pero kailangan mo din maging ina. 'Di ba? Saan pa natin hahatiin yung katawan natin, guys? Eh, yun lang guys, na-share ko lang to kasi kung meron man, ano ba tawag dun? Kung meron mang hindi nakakaintindi o nakakaintindi sa kwento ko na to, eh, kayo na po yung bahala. Basta ako binabahagi ko lang yung kung ano expression ko today. Kasi ang hirap din nung hindi mo na ilalabas yung feelings mo na gusto mong i-share sa iba. O kung meron mang mga ganitong pagkakataon na katulad kong nanay na full-time nanay at dumadanas din ng ganitong parang pagsubok na everyday dinadaanan sa buhay o baka yung iba sabihin sobrang exaggerated, sobrang ano. Iba kasing usapin kapag bata talaga guys. At yung anak ko nga, sa kambal nga, hindi nga kasi siya yung talagang batang katulad ng isang kambal niya na nakakausap mo siya anytime. Pwede kang magtagisan ng ano, magtanong ano. Si Carl kasi sobrang late speech siya, nag-i-speech siya pero more in English nga. At ang hirap pa niyang makuha lahat ng bagay na gusto nating ipaunawa sa kanya. Kaya yung mga iba dyan na nagsasabing binibaby yung anak natin o hinahayaan nating maging sunod-sunod yung mga gusto nila is to case basis guys kasi nasa bata yon. Hindi lahat ng bata eh nakaka-adapt agad ng gusto nating ipaintindi at ipaunawa sa kanila. Katulad niya kambal yung anak ko, yung isang babae kahit naiintindihan niya lahat katulad ng sinasabi ko na oh kasi magpapabili siya, bili mo ako ng ganito, bili mo ako ng ganun. Sabi ko, wala pang sahod si daddy mo, nagtatrabaho si daddy mo para meron kang gustong ipabili. Sabi ko kung gusto kang ipabili, kailangan magtipid ka. So naiintindihan niya na, oh sige, pag sumahod na lang ha, saka ako bibili. Si Carl, hindi niya pa naiintindihan yon saka ka na ibibili kasi ganito, ganun. Magkaiba guys, magkaiba. So yan na nga sila speaking, parating na. Ayan, oh, ayan na sila. Yan na yung isang kambal. Nabutan na sila ng ulan. Ayan, say hi. Inabutan na ng ulan. Nung nagbablog ako, ayan, kasi umuulan. Say hi. Oh, sakto umulan. Ay, isang kambal. Ayan, nabutan na sila ng ulan. Ang dami na naman dala. Ang favorite nilang ulam, egg. Ayan guys, yan lang po for today's video. At saka, God bless everyone and good morning. Ayan, meron na akong content. Hindi, sinare ko lang po yung about sa kambal. At saka, ngayon nga yung ano. Yun po. And God bless everyone. Thank you sa lahat po ng mga sumusuporta pa sa aking channel. At sa lahat po ng mga bagong pasok sa aking channel. Maraming po salamat. Thank you po sa pag-support sa aking mga videos at sa aking mga lives, sa aking po mga short video. Thank you so much po. And God bless everyone. Continuous lang tayo kay YT. Darating din yan.
struggle man tayo, yung mga hindi pa namomoni, huwag kayong mag-alala, mamomoni din kayo sa tamang panahon. Lahat naman ay may procedure lahat yan. Kaya God bless and bye. Thank you. Salamat po Team Tilapia, Ate Beth, Mix Vlog, sis kanyang life journey, Sir Allen, kay Bro Kaligi TV, happy birthday, mapaka-memorable ng iyong birthday. Yan kay Bro Rosalino Milan, kay siyempre kay Sis Queen, Queen Sunshine, at saka kay shoutout ko na lang kayo guys kay Sis Weng, Wandering Weng. Ayan, thank you, thank you. Kay Ate Wena Simon, thank you so much everyone. Maraming salamat po sa mga katim Tilapia ko dyan. Thank you kay Bro Alden, Kamemo Vlog, thank you, thank you. Yun lang po kung meron akong din nabanggit. Kay Sir Atan, thank you. Maraming salamat po. Thank you, thank you, thank you. And God bless. Bye na. 11 minutes na to.